Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. What's up mga kake? As in K4 Kabataan. Ako ang inyong kake, Earl Sotoya. At ako naman yung kake, Real Salen. Ito ang show kung saan namang issues, stories at iba pang kaganapan ng kabataan ay ating pag-uusapan. Ito ba ang U-Talks. Yan, kamusta ka naman, Earl? Yan, sobrang busy natin this past few weeks. At ayan, ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng bagong episode for our U-Talks. So, ang i-introduce natin dito sa U-Talks naman natin para siyang bagong segment is podcast type. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin yung mga certain topics na kami lang po munang dalawa. So, para mag-move tayo kahit po wala tayong kasama or mga guests na galing po sa labas. No? Speaking of topic, syempre pag-uusapan natin ngayon ang Pride Month. Yes, Happy Pride everyone. Yes, Happy Pride. Happy Pride. Happy Pride everyone. Happy Day ito pala. Yes. So, yan. So, yun. Pag-uusapan po natin ngayon yung Pride Month at yung mga history niya. Lahat, parang lahat ng connected dito sa Pride Month. So, pag-usapan din natin yung mga common misconceptions, stereotypes, and ano na bang stand ng Pilipinas pagdating sa Pride. So, medyo political yung part na yon. So, sa simula pa lang, magbibigay na po kami ng ano. We will try to, yes. Parang light, parang usap-usap lang. Ito na yung podcast. So, parang ito po ay magiging discussion lang. Wala pong, so, kasi medyo sensitive yung magiging usapan natin. So, alam naman po namin na hindi lahat ay pabor dito po sa LGBTQIA+, and syempre doon sa pagdadaos at pagsa-celebrate ng Pride Month. So, syempre, purpose din ng podcast ito ay para magbigay ng information sa mga tao and kung ano ba ang meron tuwing Pride Month at ano ba ang nilulunsad or mga pinaglalaban ng mga LGBTQIA+ community. Tsaka para magkaroon na din sila ng idea. Siyempre, hindi naman lahat nakakapunta at nakakakita, nakaka-experience para malaman nyo po kung ano-ano, kung saan-saan nagse-celebrate ang mga tao ng Pride Month. At syempre, yung iba't ibang style ng celebration po nila. Syempre, bago tayo magsimula or bago natin simulan yung Pride Month, saan po muna nagsimula ang Pride Month? So, parang siya So, yung Pride Month ay nag-start kasi na ito yung parang ginawa para ipagdiwang yung ating mga sexualities. Especially ito yung dinadaos every month of June. So ito yung parang upang kilalanin at ipagdiwang yung LGBTQ community at para maipakita natin sa buong bansa or sa buong mundo yung iba't ibang sexuality ng bawat tao. Siyempre, meron tayong iba't ibang gender identity and gender expression. So, parang ito talaga yung ginawa or yung sineselebrate natin para po dito sa Pride Month. No? So, yung Pride Month, isa siya talagang celebration ng LGBTQ community. At syempre, hindi lang ng LGBTQ community, kasama na din yung mga alay ng community. Yes, and alam mo ba, nagsimula yung Pride Month noong 1970
Kasi sa New York City siya, nag-cause yun, kaya siya nagka-Pride Month kasi noong 1969, ang base lang sa mga nabasa ko, doon sa Stonewall Inn, may mga LGBTQ doon, then biglang silang parang somehow, parang sinugod ng mga police, inaresto, or nagkaroon ng riot, kumbaga. Then after a year, inalunsad na itong Pride Month, kumbaga parang celebration or like commemoration ng paglaban or like pagbibigay ng respeto sa mga LGBTQIA doon sa 1969 yung mga tao na doon. Sila yung naglalaban ng batas, ng hingi ng respeto, ng equality sa government. Yeah. So itong pangyayari pong to is kaya nila nilabanan yung mga police is dahil sa maling pagtrato sa kanila, no? So, syempre, hindi naman katanggap-tanggap na mali ang trato doon po sa mga ating kapwa-tao na merong hindi naman siya kakaiba pero yung naiiba sa paningin po ng ibang tao, syempre, hindi naman natin tatanggapin na lang basta yung pagtrato na mali doon sa mga tao na meron pong kakaibang gender identity and gender expression, especially sa LGBTQ community. Kaya po yun, nagkaroon ng Stonewall Riot. No? At yun po yung naging mitsa para magsimula noong 1970 ang Pride Month. Dito sa Pride Month na to, parang may mga layunin sila kung bakit nila inulunsad. Siyempre, ipakita yung pagmamalaki nila sa sarili nila para, kumbaga, hindi sila maliitin. Kumbaga, isa na rin sa mga steps na para hindi sila maliitin. Kumbaga, magiging proud sila sa sarili para hindi ito gamitin ng ibang tao laban sa kanila. Saka parang ang nakita ko dito is para maipakita nila na kaya nila. Parang ginawa din nilang way ito para makita sila ng mga tao para hindi sila basta-basta na mabastos ulit or matrato ng mali. So, feeling ko yun din yung isa sa naisip nila na gawin para din sa ikabubuti ng LGBT community ngayon. Syempre noong 1970 or 1969 naman, kung ngayon medyo hindi pa rin tagap, what more noon, yes. No? Like para kang nakikipag laban sa digmaan. Oo, sa digmaan pero mag-isa ka lang. Ganon. Or parang nakipaglaban kasi digmaan ng walang baril. O parang David and Goliath. Ganon yes. Ganon yung nangyari, no? So, yan. Ayun. Siyempre, iba pa sa mga layunin nun, ipaglaban din yung karapatan ng LGBTQIA community. Kaya, ayun, kasama rin siya sa mga tuwing Pride Month, at yung isa sa mga laging boses kung ayun yung mga naririnig mo sa mga community ng LGBTQIA, yung equality or yung karapatan na hinihingi nila. Dahil hindi naman sila naghihingit ng pera or ng kumbaga yung equality or yung karapatan lang para sa kanila rin. May kakabuti nila. Kasi syempre, hiningi din. Kasi tao rin naman sila Diba? Parang hindi naman sila hayop na para itrato, para like maka-experience ng different discriminations. No? Parang, kumbaga, itong Pride Month will be, kumbaga, it will serve as an avenue para marinig yung boses nila. Tsaka itong yung ipaglaban ng karapatan ng LGBTQIA+, hindi lang siya karapatan na ito kasi yung karapatang pantao ng mga LGBTQIA+ community na hindi binibigay sa kanila dahil sa discrimination, dahil dun sa pagtingin sa kanila na parang, syempre, di ba, ang tingin sa kanila ng mga tao ay salit sila sa lipunan, ganon. So, yun yung iniiwasan natin at yun yung pinaglalaban ng mga tao kasi nga, yun yung hindi tama. Siyempre, huli dyan yung parang ipagdidiwang nila yung pag-ibig at pagkapantay-pantay. Parang yung iba kasi parang nandidiri pa rin, parang pag nakakita ng magka-relationship na boy to boy, girl to girl. No, parang ngayon, parang hindi na dapat. Sa generation natin ngayon, hindi na dapat. Kumbaga, kung hindi natin sila kayang tanggapin, at least respect them na lang. Kung hindi naman natin pinipilit na, tanggapin nyo kami. Pero hinihingi lang naman ay isang respeto man lang as a tao. Yung parang wag mo na silang, kung ayaw mo sa kanila, wag mo na silang bastusin. Okay, pwede mo naman ignore them. Wag kang may alam. Doon ka sa tama lang at tahimik. At least, wala ka nasasaktang tao. So, syempre, partner, kailan nga ba unang idinaos
ang Pride Month sa Pilipinas, no? So, idinaos ang Pride Month sa Pilipinas noong 1994. So, ito ay sinagawa sa Quezon City. So, alam naman natin na ang Quezon City ay sobrang open sa ganitong mga bagay. Sobrang active nila. Kaya talaga, ngayon, so, lalo na ngayon kasi talagang sila yung parang nasa peak or sila yung nasa pinakataas ng about sa LGBTQIA rights. No? Kumbaga every year may paganap sila. Di ba? Parang hindi yung isa sa mga inaabang every June. May mga taga-ibang lugar pa na dumadayo lang ng QC para lang sa Pride. Yes. At syempre, yung celebration na yun ng Pride Month, ng Pride Month noong 1994 ay yun po yung unang celebration sa Asia. At syempre, yun yung naging simula ng pagkakaroon ng Pride Month sa iba't ibang mga bansa at lugar pa. Kasi syempre, kapag nasimulan at nakita nila na maganda yung kinalabasan, mas gagayahin siya, gagawin siya. Kasi alam na nila yung pros and cons. At mas malaki na yung tiwala nila kasi maraming sumusuporta sa Pride Month. Speaking of Pride Month, Parker, ano ba yung mga symbol or mga nag-symbolize ng Pride Month sa tingin? So, feeling ko yung the totality ng nagsisimbolize sa Pride Month or sa Pride or sa LGBTQIA+, eh syempre yung rainbow flag. Kahit anong rainbow na makita mo, syempre yun yung flag para yun yung nagsisimbolize sa kanya, sa LGBTQIA+ community as a whole. So, syempre, meron din, di ba? Hindi naman sa atin, meron tayong iba pang mga flags. So, parang meron yung bawat letters sa LGBTQIA+, ay meron mga flags at iba't ibang kulay din siya. Syempre, meron din siyang mga meaning, di ba, partner? Despite of like different colors, pero nasa isang tela sila, parang symbolize na unity, no? Kahit ano man ang uri or like pagkatao nila, nagkakaisa sila. Yun lang naman ang gusto talaga nila. So, yun. Speaking of LGBTQ, pag datalakayin din natin, kung ano nga ba, isa-isa, kung ano nga ba ang letters ng LGBTQ. Ayan. Sige, simulan mo na partner. So yan, ano nga ba yung LGBTQIA+, no? So dati kasi para LGBTQ lang siya, no? So, ayan, patalakayin po natin maya-maya yung mga nadagdag din. So yung L po, ang ibig sabihin niya is yung ating mga kapatid na lesbian o yung mga babaeng nagkakagusto po sa mga kapwa babae. So, sa makikita nyo in the modern era, ang mga lesbian po ay hindi lang basta-basta na nagdadamit na panlalaki. No? Meron tayong mga kapatid na lesbian na they stay or nananatili sila dun sa normal or dun sa original nilang appearance. And syempre, meron din tayong mga kapatid na lesbian na nagdadamit naman ng panlalaki. So, sila po yung ating mga kapatid na lesbian and syempre, we support them. No? Ayan, so yun yung letter L sa LGBTQIA+. Next naman natin is yung gay or G. Lalaking nagkakagusto sa kapwa lalaki. Yan, siguro yung sa gay naman parang mas madami, di ko alam, mas madami population na sa LGBTQ ay yung mga gay. And yung mga gay ngayon yung parang, napaka-powerful nila, no? Parang ginagamit din nila yung platform nila, especially yung mga icons natin, mga artists. And pag-usapan din natin later kung sino-sino ba yung mga yan. Na yung mga gay ay very talented, very smart, and very vocal sa mga naramdaman nila. At syempre, itong mga gay na ito ay nirespeto natin. Ito yung bumubuhay sa Pilipinas. Dapat may bakla. Ayon kay Eugene Domingo. Di ba? Sa Pilipinas ka. Yes, to. So, parang ito pong mga gay ay sila yung mga, ayun, katulad ng sinabi ni partner na mga lalaki na nagkakagusto sa lalaki. And syempre, meron tayong different kind of gays. So, meron tayong mga crossdresser, meron tayong nagstay lang sa appearance nila. And yun, meron tayong mga kasama na talagang parang minsan, like, pang lalaki, minsan pang babae. Depende sa pakiramdam nila, sa nararamdaman nila. So, yung letter B naman is yung bisexual. So, yung mga bisexual nating kapatid ay
nagkakagusto naman po sa sa both gender. So yung sa lalaki at sa babae. So sila yung medyo kahit saan as of now, no? So pwede sila sa babae or nagkakagusto sila sa babae and sa lalaki. So Kumbaga parang gender fluid, parang ganun ba yung statement sa kanila. Kung gender fluid sila na kahit lalaki o babae nagkakagusto sila. Parang wala silang parang kung anong maramdaman nila, parang yun na yun. Pero Kahit parang anong gender. ako kung sa bisexual pa rin siya mapasok, parang may naririnig ako sa mga friends ko na parang may percentage. Like kunyari parang 30% parang sa babae kasi 70% sa lalaki. Parang may ganung mga instances na gano'n. So di ko alam kung bisexual pa rin. Pili ko bisexual pa rin siya kasi dalawa pa rin naman ang babae at lalaki pa rin naman. Pero kumbaga like may percentage lang siya na mas nagkakagusto siya sa ganitong lalaki. Pero gusto rin siya sa babae pero hindi super like siguro mga happy crush na lang. Yung mga kaibigan ako gano'n, yung mga baliw-baliw. Parang sa bisexual pa din siya papasok. Pero feeling ko bisexual pa rin siya papasok. Kasi both genders ay na-attract pa rin naman siya. Sige. So next naman tayo ay, ako ba? Sorry. Next letter naman is T. It stands for transgender, taong pagkakilanlan sa sarili, iwan sa kasarian niya nang siya'y pinanganak. Ito yung mga taong kilala natin na nagpapa-ayos ng katawan, kumbaga nagpapa-enhance. At saka nagpapa-SRS. Yes, So, kumbaga yung katawan nila ngayon ay feeling nila hindi nila katawan. parang hindi akma din sa sa gender nila. Yes. So, ito yung mga kasama natin na transgenders, tsaka trans man, no? So, hindi lang babae at hindi lang lalaki ang nagiging transgender. So, meron din tayong mga kasamahan sa LGBTQ community na mga babae na gusto naman nila na maging lalaki. So, sila po ay tinatawag na trans man. Siyempre ngayon may mga transition na tinatawag eh. No, medyo, siyempre tanggapin na dapat natin sila. Yung iba kasi parang ginagawa pa rin kalokohan eh. Parang medyo insensitive siya pag ginagawa siyang joke sa ibang tao, lalo na sa mga transitioning na mga transgender and trans man. So, dapat din natin ito ginagawang joke kasi parang ang sakit sa kanila kasi feeling nila hindi yung pagkatao nila ay nasa maling katawan. So, if gagawin pa rin natin siya ng joke, parang sakit. Diba? Totoo yun. So, yung letter Q naman is yung queer o questioning. So, ito naman yung mga taong hindi kayang sumunod. So, ito naman po yung mga taong hindi sumusunod sa karaniwang kategorya ng lalaki o babae o kaya ay kasalukuyan pa pong inaalam ang kanilang tunay pagkatao. So, sila yung sila yung parang nasa undecided part o phase ng kanilang buhay. Kasi sila yung iniisip pa nila kung totoo ba, kung talaga bang gano'n na sila. And syempre yung hindi sumusunod sa pamantayan or dun sa karaniwang pamantayan ng babae o lalaki. So, yun naman yung queer. So, yun yung parang kumari, lalaki is parang, ito yung parang merong iba't ibang gusto na sa pagkakaalam ko po yung parang na-attract sila kung saan ang etong queer na to. So, pero pati din partner yung mga undecided phase na yan, karaniwan nangyayari sa mga teenagers eh. Kumbaga paglaki nila parang ina-assess pa nila yung sarili nila kung ito ba talaga yung gender nila. Parang maraming makaka-relate sa ganung phase eh. And feeling ko, it's okay na parang dumaan tayo sa phase na ganito and siguro huwag natin siyang madaliin and huwag natin siguro sa mga friends natin or sa mga tao na sa paligid natin na hayaan lang natin silang mag-explore, huwag natin silang pilitan and huwag tayo mag-assume. Kasi yung iba parang sinabi, ay malambot, bading to. Ay matigas, tomboy to. Hindi dapat ganun. Yun kasi yung parang, yun yung misconceptions. Na porket nakita natin na malambot, na ganito, na matigas yung isang babae na kumilos, yun na rin yung isip natin. Pati feeling ko partner, parang it depends pa rin sa environment na nakalakihan niya. Kung tulad ko, nung bata ako, na parang more on babae, yung nakapaligid sa akin since wala akong tatay. So possible talaga yung maging galaw ko, parang more on family,
feminine, di ba? Tapos same din sa mga sa mga babae na nakapalagid sa kanya ay tatay. Kami yung mga tinatawag tayong boyish, medyo boyish siya. Kasi depende pa rin siya sa environment na nakalakihan natin. So yan, partner, ano nga ba yung plus? Next is yung plus. Yung sa plus naman ay sumasama sa iba pang uri ng kasalanan ng pagkatao. Mayroon tatlo yan, partner. Una is yung asexual. Mga taong walang nararamdamang attraction o sexual. Yan, ikaw mo partner, may makilala ka bang taong na parang feeling mo, ay like umamin sa'yo na asexual sila? Wala akong personal na kilala, pero meron ako nakikita sa social media. So sila yung parang hindi sila na na-attract sa sexual. Okay. So, ako naman wala akong masyadong kilala. Pero parang may isa akong kilala na yung sa next na pag-usapan natin, which is? Yan yung pansexual. So, ito naman yung mga taong nagmamahal batay sa pagkatao, hindi sa kasarian. So, sila yung nakafocus doon sa naging pagkatao, naging buhay ng isang tao. Characteristics siguro, hindi ba pasok. May ba kilala akong pansexual na kaibigan ko? Natutuwa lang ako kasi parang somehow naiintindihan ko rin kung yung iba't ibang, kumbaga, letters ng LGBTQIA+ community. Kasi syempre dati parang LGBT lang siya eh, di ba? Parang ang tanda ko partner, parang umusbong ang LGBT nung movie ni Vice na Girl Boy Bakla Tomboy, parang dun siya pinaka-pick na, okay, parang gano'n. Doon ko lang siya naintindihan. Yung sa movie ni Vice ganda. So, then, sa next naman is yung non-binary. Hindi lalaki o babae lang ang tingin sa series. Ayan, so medyo, ito wala pa ako masyadong tao. So, ngayon kasi, mga kakay, no? Meron tayong mga part ng LGBTQIA+ na mahirap i-explain. So, kaysa po magkamali kami, yun, pwede po ninyo i-search para mas maintindihan din nyo yung non-binary, no? Kasi, yan, syempre, para siyang out of the usual. Kasi nga, hindi lalaki o babae ang tingin nila sa kanilang sarili. Feeling ko ito yung mga pronouns nila yung they, them, yes. Na? Parang gano'n yung mga pronouns nila. Parang hindi sila his, hindi sila her. Parang they, yung nakikita ko siya mostly sa mga American movies, sa mga western. Yun, parang ayun yung typical na tinatanong sa kanila kung ano yung pronouns nila. Then, sila ngayon sa they, them, which is, ngayon sa Pilipinas parang di ko lang alam po or parang wala pa masyado or siguro di lang natin sila kilala. Siguro next topic natin, partner, is yung anong mga common misconceptions and mga stereotypes na nararanasan ng LGBTQIA+ community. So yun, parang sa first ay dun sa Pride March. Kasi ang karaniwang ginagawa sa Pride Month is Pride March. So magpaparada ang mga LGBTQ community. So ang stereotypes and misconception naman dito yung parada lang yan, walang kabuluhan, parang basta na lang parada, mga ganyan-ganyan. Ano siyempre, diba? Yung Pride, ano mong importance ng Pride March, partner? Siyempre, yung Pride Month kasi hindi lamang siya para ipagdiwang, kundi isang paraan ito para ipaglaban yung karapatan at pagkakapantay-pantay ng LGBTQ. So, ayan, isa din kasi yun sa way na ginagawa ng LGBTQ community para ipaglaban yung kanilang karapatan at pagkakapantay-pantay sa straight community. Kasi syempre, katulad noon, maraming pinaglalaban ng LGBTQ community. Katulad po ng SOGI Bill, at syempre yung mga restrooms, yes. So yun yung mga isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng Pride Month celebration. And pati yung Pride March, no? Parang ito yung parang pinaka-way nila, parang marinig sila, para makita sila, syempre. Oo, para makita sila yung suot yung pinakamaganda at makulay nilang suot. Yes, kaya makulay talaga ang sinusuot ng sa Pride March. Oo, makikita rin sa Pride March, syempre yung mga iba't ibang talents ng mga designers. Alam mo yung parang, kung gano'ng kalikot yung utak. Mga costumes, may mga cosplay, may mga nagsasayaw, may mga naglalaki ang flag, di ba? So yun. Next naman natin na common misconception or stereotype is ang Pride Month ay laban sa mga relihiyon or tradisyon. So, ang feeling ko dito kasi, yung Pride Month, hindi siya tungkol sa relihiyon. So,
ito ay tungkol sa respeto at pagkilala sa lahat ng tao. So, hindi ito sumasalungat sa pananampalataya o kultura. So, actually, the Pride Month enhances it. Yung Pride Month kasi ine-enhance na yung kultura. And syempre, ayun, alam naman natin na ang ating mga QIA plus community ay active din naman sa pananampalataya. So, ang Pride Month po ay hindi ginagamitan ng any religious contents or beliefs kasi syempre, yun po ay isa din sa pinaniniwalaan ng mga LGBTQIA+. Syempre, kailangan natin igalang ang Diyos, di ba po? Dapat hindi rin binabangga, no, ng Pride, hindi rin dapat pinagbabangga ang Pride Month at mga any religion or any religion ng bansa natin, especially Catholic yung ano natin. Parang hindi dapat siya pinagbabangga kasi parang ang layo naman. Kumbaga hindi naman yung content ng Pride Month is wala namang content ng Pride Month na about sa religion. So parang ito yung isa rin sa mga so hindi talaga siya misconception laban sa relihiyon o tradisyon o kultura. Kasi parang wala naman. Meron tayong mga pinag-uusapan about mga some verse sa Bible na ibinabato sa LGBTQIA+ community pero walang kinalaman doon yung pagse-celebrate ng Pride Month. Anong next misconception? Yan. So, ayan, ito yung isa sa pinakamalaking misconception na palagi nating naririnig. Na kapag sumama ka sa Pride Month or sa Pride March o sa kahit anong Pride celebration, ang akala nila bakla ka na din o isa ka na din sa kanila. So, which is mali, dapat may mga tinatawag yung mga allies. Yes, di ba? Di ba? Maraming madaming mga artists at mga influencers ngayon na hindi naman part ng community pero todo support. Diba? Kasi naiintindihan nila yung pinaglalaban ng Pride Month at mga kapwa or may mga kaibigan silang or family na kasama sa community. At hindi na, syempre, Diyos ko naman, Lola, kakainis. Kakainis ako sa gano'n. So parang kasi, ayun yung ginagawa para i-limit yung mga tao na mag-support sa Pride community, di ba? And yun naman yung, syempre, nung unang panahon lalo, kapag sumama ka sa ganito, ay, ganyan ka na din, ganyan. Kaya limited yung mga tao na nakikita natin. Pero sa modern era, hindi na masyadong uso o hindi na masyadong pinapansin yung mga ganitong statements kasi alam naman nila na din at talagang talamak na ang pagsuporta sa LGBTQIA+ community. At syempre, kung if ever sarado talaga isip or hindi talaga na-suporta, at least respect them na lang. Huwag na natin sila bastusin, huwag na natin sila i-bash, or tahimik na lang kasi parang hindi naman kung wala naman sila, especially na naman ginagawa silang masama sa'yo, hindi naman tinatapakan ang kakatao mo. Kung di mo sila kaya supportahan, at least give them proper respect na lang, as a tao na lang din. So yung next natin ay, wala na daw discrimination ngayon, kaya di na daw kailangan ng Pride Month. Yun kasi, parang sa part ko, or sa opinion ko, hindi kasi lahat tayo nakakaranas ng same discrimination. So, posible sa mga lugar ninyo, ay wala nang discrimination. Pero sa ibang lugar kasi, or sa ibang provinces sa Philippines, or sa ibang bansa, ay meron pa din, or talamak pa din, ang discrimination sa Pride community. Siyempre, hindi man natin siya nakikita. Pero meron kasing mga datos yan may mga datas yan na kaya hindi pa rin tinitigil ang Pride Month at hindi po ito titigil. Diba? Kasi parang marami pa rin pinaglalaban ng LGBTQIA+ community. Parang it doesn't mean na hindi nangyayari sa'yo ay hindi na rin nangyayari sa iba. Yes. Kasi kung like ikaw, okay yung family mo, na ganito kayo, pero how about naman yung iba na hindi tanggap ng family nila yung gantong pagkatao, paano naman sila? Kung ano naman yung karapatan nila? Siyempre yung pagiging part ng community ay hindi naman nila ginusto. Hindi naman siya parang kumbaga may choice ka. Kumbaga parang kailangan mo na siyang somehow i-accept kasi ito parang ang hirap naman ng buong buhay mo magpapanggap ka. Kumbaga hindi mo siya i-embrace. Parang ang hirap. Ang hirap. Saka ito kasing Pride Month ay isa sa way na
isa sa way ng parang coming out. So para siyang, syempre, since alay mo yung mga kasama mo sa Pride Month, mas lalakas yung loob mo na ilabas kung sino ka talaga. So yan, ang huli natin dito sa misconception or stereotype is syempre yung statement na hindi sila pwedeng maging magulang o bumuo ng pamilya. So it's a very no-no dahil kaya pong mag-aruga at magmahal ng isang LGBTQIA+ na parent. At syempre, katulad din yun ng ibang magulang. Kasi, yan, lingid sa ating kaalaman, meron na tayong mga trans tatay, meron tayong mga gay na merong anak, di ba? At talagang existing sila. So, pwede po silang maging magulang. At merong mga ways, di ba partners? Ano nga naman yung mga ways na yun? Di ko alam yung term. Pero ang alam ko, yung kay Joel, yung sa aficionado, surrogacy. Yung may-ari ng aficionado is, alam ko may dalawa na siyang anak, if I'm not mistaken. Twin ata, or hindi ko alam. No? More than na siya. More than na siya. Madami siyang parang, babies. Ang huling nakita ko sa kanya is yung nasa Rated K ata siya. Or yung nasa isang TV show siya na kumbaga finiture siya, pati yung kasama niyang anak na ang nanay daw ay hindi taga-Pilipinas. Kumbaga parang taga-ibang bansa siya. So yung parang surrogacy nga yun, no? So meron din naman, may mga existing na example, transgender or gay na cross-dresser, ang partner naman nila ay lesbian. Yeah. So marami tayong mga friends na ganyan. Talagang nakakatuwa dahil yung iba kinakasal, yung iba may anak na, di ba? So, ayan, nakakatuwa lang din isipin na hindi naman talaga totoo yung misconception na yon na hindi nila kayang bumuo ng pamilya. Isa sa mga reality show na napapanood natin ngayon, dati siyang kasama doon, si Mitch, parang alam ko. Sa isang reality show. Yes, may anak siya and yung asawa niya is lesbian. At kinasal sila mismo doon sa loob ng reality show na yun. Diba? So parang napaka-no-no naman na hindi sila kaya or hindi nila kaya bumuo ng pamilya. Kaya rin nila kasi nagmamahal lang din ng sila. Yes, kaya nila. Hindi sila kinaano. So sabi hindi. So, yan, dako naman tayo dun sa next natin. So, ito, pag-uusapan naman natin yung pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity. So, yung sexual orientation po is ito yung kung sino ang gusto mo at kung kanino ka po naaakin. So, example, kung lalaki ka at nagkakagusto ka sa babae, yun ang tawag po doon ay heterosexual or straight. Ang tawag sa'yo or ang sexual orientation mo. Pero, kung babae ka at nagkakagusto ka naman sa babae, sa lesbian naman ang sexual orientation mo. Partner? Next is, if lalaki ka naman, like, nagkakagusto ka sa parehong lalaki or babae, ayun yung pinag-usapan natin kanina, bisexual ka. So, yun po yung sexual orientation. Yung nababase kung sino ang gusto mo at kung kanino ka naaakin. So, yung sexual orientation. Next naman natin is yung gender identity. Ang gender identity, partner, ay like kung sino ka bilang tao or kung paano mo nakikita yung sarili mo pagdating sa kasarian. Like example, pinanganak kang lalaki pero pakiramdam mo ay babae ka, yun ay transgender ka. Then next naman is if pinanganak ka namang babae at babae ka pa rin, cisgender ka. Then next is hindi mo gusto yung label na lalaki o babae lamang, kaya maaaring non-binary ka. So, makikita natin yung pagkakaiba ng yung sexual orientation na babase kung sino ang gusto mo at kanino ka naaakit. At yung gender identity naman ay kung sino ka bilang tao, kung paano mo nakikita ang sarili mo sa pagdating sa kasarian. Ayun. So yun, at least somehow nalinawan tayo kung ano ba yung difference between the gender identity. Partner, so yung sexual orientation, sino ang mahal mo? Tapos pag gender identity, kung sino ka naman or kung sino ka sa sarili mo. Kung babae ka ba, kung lalaki ka, or iba pa, no? Ayun. So yun. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang siya kasimple. So marami kasing nalilito dyan. So yun po yung explanation nun para mas simple, mas naiintindihan
hindi na natin papahabain pa yun kasi gugulo lang tayo lalo. Yes. Ngayon naman, partner, since napa-explain na natin tong mga sexual orientation, gender identity, LGBTQIA community, ngayon naman, tingnan natin kung ano ba yung stand ng Pilipinas pagdating dito. Siyempre, number 1 dyan na pinag-uusapan yung SOGI Bill. Yung SOGI Bill ay mas kilala sa sexual orientation and gender identity expression. Ayun yung sabihin ng SOGI Bill. Ang layunin nito ay protektahan at pagbigay karapatan sa mga individual na kabilang sa LGBTQIA community na isa sa mga longest running bills deliberated sa bansa. Yes. So, alam nyo ba na ang SOGI Bill or kung ano man, noon kasi, ang tawag sa kanya is anti-discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity, and expression. So, ito po ay first filed o unang final sa House ay 2022. hindi, ang una siyang final nung taong 2000. So ito ay final ni Senator Miriam Defensor Santiago at hanggang ngayon ay pinagdedebatihan pa din siya. So ito ay dinideliberate sa Congress for more than 20 years na. So syempre, meron tong latest version. So ito na yung SOGI Bill na tinatawag. Syempre, yun yung hanggang ngayon kasi ibang version na siya eh. Parang meron tayong iba't ibang nagfa-file or author. So merong i-amend or merong bang babaguhin para sa mas madaling deliberation, no? So, pero hanggang ngayon, syempre yung latest version na Senate Bill 6889 ay hanggang ngayon ay hindi pa naipapasa. So, ayan. Fun fact lang din, partner, alam mo ba yung SOGI Bill ay parang hindi nito layunin na magkaroon ng same-sex marriage. Kasi parang ayun yung, kumbaga, naiisip ng ibang tao when it comes na pag narinig ni SOGI Bill na ayaw nilang SOGI Bill kasi baka daw magkaroon ng same-sex marriage. Which is hindi naman siya sakop ng SOGI Bill. So kasi yung SOGI Bill hindi nila alam para dito sa lahat ng Pilipino. Hindi siya sa lahat ng gender, mapa-straight ka man o mapa-member ka man ng LGBTQIA+ community. Kasi ito po yung Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression Bill. So ibig sabihin, para siyang anti-discrimination law. Pasok na anong gender. Yes. Ibig sabihin, kung straight ka, meron ka din karapatan para sa iyong sariling gender identity and sexual orientation. At syempre yung pag-express mo. So, magiging parang mapoprotect ka nung batas kasi nga once you are discriminated, once na may ginawa against you or against your sexual orientation and gender identity. Pwede natin ilaban yung SOGI Bill once na. Siyempre yung mga yung mga ganun, ito yung mga typical na naranasan na pwedeng ibangga natin sa SOGI Bill. Kasi kaya mayroong SOGI Bill, meron talagang mga karanasan, may mga certain issues at yung partner Siyempre number 1 yung limitadong access sa mga palikuran. Yung third gender restroom. Sobrang trending din ngayon. At talagang malaman ang usapan. Yes. Kasi nga talagang tinatalakay siya, partner. And syempre nakakatuwa itong SM Santa Rosa is one of the establishment na nag-open na rin ng third gender restroom na kumbaga at least madami na natutuwa na parang inclusivity ba ng SM Santa Rosa is go sa mga community natin. So, yung pangalawa naman is yung discrimination sa trabaho, sa school, sa public, sa comfort rooms. Kasi may discrimination talaga, especially yung nangyari kay Khaled Karen. So, ang alam ko nasa magsi-CR dapat siya sa women's restroom. Pero hindi siya pinayagan ng guard dahil isa siyang transgender. At kinakarakterize niya yung kanyang self as babae. Yun yung isa sa naging malaking issue. At ito yung nangyari pa sa Quezon City. At lalong-lalo nang naging
yun din yung isang nag-start na ma-normalize yung pagkakaroon ng third gender restroom. Yes. And next naman dyan is, syempre yung laganap pa rin ngayon, yung bullying pa rin. No? Kumbaga, mapa-cyberbullying, personal bullying, pasok pa rin siya sa bullying. Ay, marami pa rin nakakaranas ngayon. Even partner, pag-asabi mo ng bakla. Ay, bakla ka! Ganyan. Oo, parang papasok siya sa bullying. Lalo na pag hindi mo kilala yung tao. Tapos, bigla mo siyang ika-catcall ng gano'n. So, parang, no, it's a no. Very wrong. Ay, bakla pala siya ganyan. So, yun, pwede natin siyang, ang pang-protector natin dyan is yung SOGI bill na hanggang ngayon ay gumugulong pa rin sa Senado. So, yun. Ay, isa din, ang last is yung... Kasi, syempre, meron tayong mga kapatid sa LGBTQIA+. Mapa same-sex man, magkaiba man ng sexuality. Meron kasing sa same-sex kasi may part na nahihirapan sila once, matagal na kayong magkasama. Senior na kayo, nahihirapan sila dun sa, ano nga bang tawag doon? Yung karapatan mong magdesisyon para dun sa partner mo. So, yun kasi yung medyo, din nitong SOGI bill, yung part ng SOGI bill is yung civil union. Ibig sabihin, once you have, once na meron kayong civil union, pwede kang pamahalaan ng isang tao in case of emergency, in case ng mga hindi inaasahang pangyayari. Diba? Meron na agad. Hindi yung, example, na-aksidente ang isang tao. May partner siyang LGBTQ na matagal na silang kasama. Tapos kailangan niya ng surgery. Hindi makakapag-decide ang kanyang partner dahil hindi niya kaano-ano sa papel. Ang kailangan pa mag-decide, pamilya. So, pero siya yung may alam at siya yung kadalasang kasama. At yun yung isa sa parang target din ng SOGI bill, di ba? Kasi para makita natin at maipalaganap yung civil union, which is para magkaroon ng support system din also. At syempre, di ba kadalasan, once you're in an emergency, mahirap na mag-intay ka pa ng desisyon ng ibang tao. Di ba? So, maraming pwede mangyari sa ilang minuto, sa ilang segundo na yan. Ayan. Yun lang naman yung kalimitan na, or like, ayun yung pinaka-scope ng SOGI bill. Na inulit namin, hindi lang siya pang LGBTQIA community. Kumbaga, open for all siya na nakakaranas ng discrimination sa mga public places, hospitals, schools, and even sa workplace. Di ba kasi, merong mga girls, may mga yung talagang cisgender, meron ding heterosexual na male na nakakaranas ng discrimination at porket tatawagan sila, ay bakla, ay tomboy ka, ganyan. So, isa din yun sa target ng SOGI bill, di ba? Hindi lang para sa LGBTQIA+ community. Kaya sana ngayon na dinadiscuss natin ay at least ma-inform lahat ng manonood na ganito pala ang laban ng SOGI bill. Kumbaga, wala naman siyang target na masamang intensyon para sa mga third sex. Kumbaga gusto lang ng karapatan ng equal rights at hindi lang syempre ito para sa kanila, para sa lahat ito. Yun lang naman pinaka-topic ng SOGI bill. Kaya sana hopefully ma-approve, no? Kasi ito yung pinaka-inaantay na kumbaga equal rights lang para sa lahat. So yan, partner, yung next naman natin is syempre yung mga celebration ng Pride Month, kung ano nga bang lagay nito sa ngayon. At syempre, ang unang-una dyan is yung pinakamalaki at yung pinakaunang nagsagawa which is Quezon City. No, Pride PH Festival ang tawag sa kanya at meron siyang iba't ibang tema kada taon. At ito ay pinangungunahan ng Pride PH. At yun, sige, yung nag-start yung Alam for Love, nag-start siya noong year 2022, noong June 25. And ang estimated attendance niya is medyo malaki na to for the 2022, 25,000. Then yung sa Alam for Love na yun, may mga iba't ibang performances may mga iba't ibang performance na
may nakita sa mga umattend. And syempre may mga advocates na nag-talks, yung mga health officials and yung mga health experts, ganyan. And syempre partner may mga HIV-free testing din doon sa QC or sa Quezon City noong June 25, 2022, Love for Love. Yes, parang kadalasan itong ginagawa sa Quezon Memorial Circuit. So, para malaki yung venue at syempre, ayun, during this time, 2022, mayroong parang almost 5,000 members or ng LGBT or ally na nagmarcha mula North Avenue hanggang Quezon Memorial Circle. So, yun yung parang ito yung like Pride March or Pride Month na celebration. So, yun. Syempre, kasi yung mga Pride March, hindi lang siya basta-basta ginagawa. Syempre, may program siya. So, ang kadalasan din naman ng program ay yung mga members and yung mga ally nila. So, ibig sabihin, may kumakanta, may sumasayaw, may tumutula, may drag queens. May mga fun run. Yes, may fun run. May iba't ibang way na celebration Pride March. And syempre, yung sumunod na taon naman, which is June 24, 2023, ginawa ang Love Laban, a celebration of the fight for all love in all forms and ways. So dito naman, ang estimated attendance is 110,752. So, nakita nyo, times 4 or magta-times 5 na dandala the 2022. Yes, pero 1 year difference lang siya. Sobrang laki na. Siguro, yung 2022 na Love for Love, siguro doon nila nakita kung gaano kasaya sa Quezon City and kung gaano kasaya yung Pride Month. Kaya siguro more than, or like, almost 5 times the population ng 2022 yung sa 2023. Diba, partner? Siyempre yung sa 2023 naman, partner, merong yung mga event nila ay may mga booths, may mga products, like different products and different services na makikita doon sa noong 2023. Then bukod pa doon, syempre yung sikat na Pride March na lagi, every year na inilulunsa. Actually, parang nandito ako eh. Nandito ka niyan? Ay, nandiyan ka na. Ako, never pa ako nag-try. And so, parang gusto ko rin. Parang ito din yon dito sa 2023 nilaunch ang Right to Care card ng Quezon City. So ito yung sinasabi ko po kanina na civil union na tinatawag. Ito naman yung version ng QC na ito yung a healthcare proxy card for LGBT couples in case na kailangan nila. At syempre, itong Love Laban, yes, siya yung may nag-hold ng pinakamalaking or largest Pride March in Southeast Asia after setting an attendance record of 110,752 that time. And syempre, isa sa mga pinaka-pinuntahan din noong 2023 ay syempre yung Pride Night concert, no? Na may mga guests nila, mga artists, mga influencers, mga band, mga performances, yan, ayan. Sila yung mga pinuntahan din. Isa sa mga, syempre yung part yung mga nag-guest naman doon, syempre mga alay din ng part na to. Saka talaga, talagang, kasi natandaan ko, taring 2018, naka-attend ako ng Pride March sa Marikina City. So, doon naman parang 10,000 to 20,000 yung attendance. So that's my first Pride March. At meron talaga mga kilalang tao na pumupunta, nagpe-perform. Kaya, alam mo yun, mararamdaman mo na talagang welcome ka. Kasi yung mga kasama doon sa Pride March is an ally din. Mga nakakaintindi. Yes. Parang no judgment pag pumunta ka doon. Kahit ano ka man, kahit ano suot mo, kahit ano pagkatao mo, no judgment ka. Diba? May mga nakikita pa ako, free hugs. Yes, diba? Free hug, tapos free kiss. Yes, tapos may mga ang nakaka-touch kasi doon, mga matatanda. Parang free hug from nanay and tatay. Diba? Mga lolo't lola. Diba, parang nakaka-touch na syempre sa mga kabataan na lumaki na hindi tanggap ng parents. So, mas makikita mo yung gano'n, yung free hug from nanay and tatay. Wala na, nakaka-touch na. Yes. So yan.
Ang next naman partner ay is... yung Love Laban to Everyone noong June 22, 2024 na may estimated attendance na almost 200,000. Ito medyo parang binagyo ata sila. Yes, binagyo. Parang binagyo. Talagang binagyo sila. Binagyo sila. Kaya parang hindi ata natuloy yung performances ng Bini, Device Ganda, at ng iba pang mga... Pero ito ay parang nakapag-start na nung lumakas ng sobra yung ulan sa Doon lang kanilang natigil. Yes. Kasi syempre, nakikita din ng mga siguro ng mga organizer, nauulanan ng mga attendees, mga participants. Safety. At hindi naman kasi birong lakas ng ulan ang naranasan nila doon. Pati syempre, kumbaga, sobrang dami nyo eh. Parang baka pa siya na, tawag dito, magpanik pa yung kasi, ibang tao. Dito naman, na-doble naman yung number na 2023. At na times 8 naman halos Simula ng 2022, di ba? So nakita po natin yung growth nung number ng mga attendees ng Pride March or Pride Month celebration na hindi naman din biro yung participation ng community sa mga ganitong gawain. Dito nung 2024 partner may mga activities din sila tulad ng mga past celebration tulad ng Pride March, Pride Night na hindi natuloy, ay parang kalagitnaan hindi natuloy. Siyempre yung annually na HIV and HEPA testing. Free testing na naman for everyone. And nabibigay din sila ng free condoms para at least, di ba, alam naman natin, safe sex dapat palagi. Then, and yung food art market na kumbaga mga colorful na parang nag-symbolize na LGBT. At saka natandaan ko, kapag merong Pride March, is maraming booth ng iba't ibang ally companies na namimigay ng mga free iba't ibang shirts, merchandise, condoms, mga bandana, mga products, food products. Yung alam mo, makikita mo talaga na kasama ka. Diba? Isa pa nga sa mga natuwa ko, pati mga fur parent mga naka-costume na mga pang-alay yung mga colorful, which is nakakatuwa. At least, diba, parang ang dami nang nasasakop ng Pride March. And isa sa mga, syempre, mga objective ng Pride March is open for all sila. But as long as naiintindihan mo sila, tanggap mo sila, at nirespeto mo sila, welcome na welcome ka. Kumbaga, once na nandun ka, mag-enjoy ka lang talaga. At syempre, makikita mo yung mga taong lumalaban ng parehas na karapatan na ninais ng bawat isa. Yun lang naman yung pangunahing our objective ng Pride March. Yan. This year, hindi ko pa nakikita kung kailan ang schedule eh. So, sana linggo siya. para magkita tayo. So, yun, kasi parang mas iba't ibang LGUs, iba't ibang lugar, iba't ibang provinces sa Philippines ay nagsasagawa na din ng Pride Month. Pero, parang ang pinaka-main ay sa Quezon City or yung meron pa ding isa yung Metro Manila Pride. Bukod sa QC. So, yung next naman natin is yung mga other ganap sa Pilipinas para sa Pride Month. Number 1 partner is? Siyempre yung Love Yourself Pride Night. So, yung Pride Night event is yung pangunguna ng Love Yourself na naglalayong palawakin yung HIV awareness at suporta para sa LGBTQ community. So, yung Love Yourself is a non-government organization na nagfo-focus dun sa HIV prevention, HIV care, and support ng community. So, ibig sabihin, binuo sila as NGO para labanan ng HIV at para alagaan yung ating mga kasamahan or mga kapatid na nagkaroon ng HIV at syempre yung pagpapakita nila ng suporta para sa buong community. Next naman dyan is yung Kulayan ng Kalayaan art exhibit sa Fadragan Drug Branch kung saan nagpapakita ng mga different artworks ng mga exhibit artists. Ilan sa kanila ay sina Sasmi, Skinisha, Tita Moran at si Oaiko. Kung tama man ako ng pronunciation. Medyo kinabahan ako sa sinabi mo partner dun sa pangalawa sa huli ha. Pero eto kasi sinearch ko din siya sinearch ko yung FA Dragahan Drug Branch. So fine arts siya ng UP, tama ba? So
Yun yung nakita ko at medyo wala lang ako makitang picture pero nakita ko yung mismong poster nila. So yung next naman natin is yung Together We Rise mini concert at ito yung ay inorganize ng UP Diliman College of Music. Tampok sina Bayang Barrios, UP Dance Company, di ba, pang performer bilang support sa Pride Month Festival. So, yan, katulad ng sinasabi namin kanina, ay may iba't ibang type ng celebration ng Pride Month. Depende sa kanilang gustong gawin. No? Meron tayong mga, kunyari, may mga Pride Run, may mga competition, di ba? So, I think, partner, pwede na nating pag-usapan yung ating top queer icons at bakit natin sila mahal. So, sige. Sa tingin mo ba ilan? 3? Sige. Kahit ang dalawa tayo. Sige. Parang patas. So, sige. Una na ako. Sige. So, ang una kong queer icon is hindi siya masyadong kilala. Ang pangalan niya sa TikTok is Matilda. The one who is yung umiikot-ikot sa bakal. So, alam mo kung bakit ko siya kung bakit ko siya gusto at bakit ko siya top queer icon. Dahil, yun, sa every video na ginagawa niya, meron siyang sinasabing mga statements and meron siyang mga issues na pinaglalaban. At yun, ay isa din sa nagustuhan ko, talagang on point. Yung nararamdaman ko at yung stand ko dun sa issue na yun, ay ganun din yung sinasabi niya dun sa videos niya. At syempre, bukod dun sa nakakaaliw yung ikot niya na parang naman talaga si Matilda sa Mobile Legends, is parang na-sustain niya yung good image. And parang wala siyang issues, wala siyang eksena sa buhay, kundi parang napangalagaan niya yung sarili niyang image. At yun yung maganda kasi wala kang tinatapakan tao, walang galit na tao sa'yo, kasi maganda lang yung pinapakita mo. Diba? Sige partner, ikaw naman. Siguro sa akin, di nyo kilala to si Vice Ganda. Siyempre yung the one and only meme ng Pilipinas. Yung si Vice Ganda. Kasi for me, si Vice Ganda, first, politically aware. Pangalawa, nagagamit niya yung platform niya in a good way. Kumbaga, tapos, in a way na like, kahit sa yung noon show nila ngayon, hindi siya nag-hesitate na para mag-educate ng tao na in a good way pa rin, na hindi pinapahiya. Kumbaga, parang, yung isa sa mga segment nila, yung spelling, yung parang bibigay siya ng let's i-spell, and kumbaga, parang, before kasi magkaganong segment, para may isang pumutok na issue na isang contestant ata ng isang beauty pageant na parang di alam yung spelling or something like that. Then ginawa niya yun right away dun sa, kumbaga ginawa niya yung ginamit niya yung platform niya para makatulong sa mga kabataan na magkaroon ng like paano gamitin yung Google. Yan. Kasi yung internet, kasi yun yung isa sa mga way niya. Kumbaga nagagamit ang maayos yung platform niya. Then, yung politically aware, alam niya yung mga nangyayari sa politika. Pero kahit alam niyang mataas yung chance niya manalo, kasi parang may narinig ako na sinasabi sa kanya na pinapatakbo siya eh. Pero kahit alam niya na like mataas yung chance niya manalo, hindi pa rin siya natakbo kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya para doon. Go. So actually, isa din sa top queer icon ko din si Vice Ganda. Bukod kasi dun sa platform at sa politically aware siya, isa din siya sa mga taong nag-open for LGBTQIA+ community na matanggap ng mga tao, for opportunities. Yun, hindi naman sa lingid sa inyo, sa ating kaalaman na yung kanyang mga best friends, kanyang mga kasamahan sa trabaho, ay meron na siyang kasama sa Showtime, which is MC and Lassie. Meron siyang bar, which is pinapangunahan ng mga kaibigan niya. Yes. Talagang alam mo yung mga kasama, yung mga members ng LGBTI+ community, and syempre yung mga ally, doon performers doon. At syempre yung huli, kasi alam niyo yun, like, kahit alam niyang mapapahamak siya,
basta alam niyang tama. Gagawin at gagawin niya yon. At yun yung isa sa hinahangaan mo kay Vice Ganda. Mapahamak man siya, mawala man yung, di ba, na-suspend sila dahil dun sa isang issue na sa paningin natin ay tama naman at okay naman, pero sa tingin ng iba ay hindi tama. So, yun, yung mga example na talaga namang hinahangaan natin si Vice Ganda. Sino yung next mo? Pili ko parehas tayo. So, yung huli ko kasi, parang parehas kami din, si Sasa Girl. Sasa. Sige, Mark, ikaw lang una. Feeling ko same lang din yung mga sinabi ko. Like, nagdapat din ng maayos yung platform, alam niya yung ginagawa niya, and tamang influence sa mga viewers niya. Kung mag-i-epekto niyo sa viewers niya is malala, kahit sabog-sabog yung mga content niya. Pero kung binabali niya yun somehow into like education purpose. Parang gano'n, somehow. Na parang in-entertain niya, at the same time, may natutunan ka. Saka yung mga skits niya doon sa media platform na yun, meron kang pa matututunan kasi. So, parang every after the skits, may mag-realize ka. And syempre, bukod doon, yung kanyang political stand ay very strong. Yeah. Talaga namang kaya kang ipaglaban. Kasi, yun, katulad ditong last election, talaga namang na parang umingay ang pangalan ni Sasa Girl on the parang sinabi niya na bumabawi siya or binabawi niya ang suporta sa isang kandidato dahil hindi sila parehas ng pinaglalaban. At syempre, isa yun sa hindi man pare-parehas ang stand ng LGBTQIA+ community tungkol doon, pero sobrang tapang ng decision na yun. At syempre, may karapatan siyang magsalita kasi isa siya sa natulong dun sa kandidato na yun para mangampan niya. At ngayon, Mark, naman okay naman sila nung dalawa. Nagkaintindihan sila, maayos ang pagkakasabi. Yes. Naintindihan ng both parties kung saan sila nagagaling. Yes, at ngayon, syempre, maganda naman ng partner. Sabi nung yung tumakbo, ay inaaral niya naman kung ano yung mga, especially sa pinaglalaban ni Sasa. Ay, yung maganda naman. Saka open for conversation. Yes. Yun yung maganda kasi, na hindi sarado yung utak nilang parehas at hindi kino-close ang mga pintuan para sa mga bagong learnings at paniniwala at para pakinggan yung mga hinanae, mga nararamdaman noong community, di ba? Ayan. Siyempre, dito tayo dadako sa ating closing ceremony. Tayo. Bago natin i-end tong episode na to, partner, ano ba yung mga personal takeaways? Sana pag-usapan natin. So, number one on my personal takeaways. Kasi yun, yung pag-build ng mga communities like this is malaking bagay siya kasi para siyang isa siyang malaking pader na lumalaban dun sa discrimination. 'Di ba? Kasi nakikita natin yung mga example, isang pader ang LGBTQIA community at yung mga alay niya. At yung discrimination at mga issues na kinakaharap nito katulad ng uulan, lilindol, mababangga ng kung ano. Pero kadalasan, 'di ba? Talagang nakatayo pa rin. Kahit anumang mangyari ay sama-sama magkakakampi. At yun sa tingin ko kasi syempre mahalaga kasi yung paggalang at yung respeto doon sa bawat miyembro ng LGBTQIA+ as well as the straight community. Kasi syempre yun, respect begets respect. Kung gusto mong itrato ka ng tama, itrato mo din ng tama yung mga taong nakapaligid sa'yo. Yun, for me. Yung ikaw naman. Siguro sa akin, like, aside from doon, since nasama mo rin, siguro sa akin, like,
let's maximize the use of internet muna. Kumbaga, intindihin muna natin saan ba sila nanggagaling. Or like, understand muna kung ano ba yung meaning, ano bang meron sa LGBTQIA community. Then after natin malaman yun, or like after natin ma-research, if naintindihan na natin, baka dun pala mag-start kung paano natin, kung like, ano ba yung nasa isip nila, kung ano, bakit ba sila, ba't ba may ganitong Pride Month? Kasi parang feeling ko, sa mga ibang tao, like, hindi nila naiintindihan yung purpose ng Pride Month. Kasi parang wala silang background. Wala silang background information na bakit ba sinasagawa. Siguro, like, since nasa atin na naman yung araw-araw naman tayo ng internet, i-maximize na natin yung use of it. And syempre, aside, pag nalaman na naman natin, somehow, malalaman din natin na parang yung pinaglalaban nila ay hindi naman wala namang mawawala sa iba. Kumbaga, pag syempre, na-approve yung SOGB, wala namang mawawala eh. Kumbaga, dadagdagan natin ng bibigyan natin sila ng karapatan. At yung karapatan na yun ay hindi lang din naman para sa kanila. Yun lang naman, ganun lang naman siya kasimple. Kumbaga, intindihin muna natin kung ano ba yung pinagalaban nila. Tapos saka all time at this time. Yan actually, meron akong sinulat na statement before we start. So, yung una kong statement is about, yung paggalang ay isang malaking at mahalagang pundasyon ng isang mapayapang lipunan. So ito ay nagsisilbing tulay upang tayo magkaunawaan sa kabila ng ating pagkakaiba. So sobrang powerful. Like yung paggalang is nasa gitna kasi siya yung magiging tulay para magkaintindihan, para magkaroon ng respeto sa bawat isa. At yun yung magbe-build ng mas strong na lipunan. Kasi syempre, meron tayong respect sa bawat isa. At syempre, kasi 'di ba alam naman natin, pag nawala ang respeto, posibleng magkaaway-away ang iba't ibang sides. At talagang napakalaking impact ng paggalang at ng respeto kasi mas maiintindihan, mas mauunawaan natin yung mga pinanggagalingan ng bawat isa. So, bago tayo babasahin ko muna isa sa mga sinulat ng ating OJT, si Don G. Limhoco. Ang sabi niya dito, kung sa iba, ang tunay ng pagkahulugan ng Reyna ay nakakulong sa kahulugan ng pagiging isang tunay na babae, at ang pakahulugan naman ng isang hari ay nakakulong sa kahulugan ng pagiging isang tunay na lalaki. Ngunit, sana tuwing buwan ng Hunyo, kahit sa buwan na lamang ito, bahaghari naman ang hari at reyna na merong malayang kahulugan. O diba? Ang dali. Pero yes. Diba? Parang siyang no? So, alam naman natin din talaga na nakukulong sa tradisyonal na kahulugan yung hari at reyna. At yun. So, sana din talaga ngayong Pride Month, sikapin natin yakapin ang ating ang malayang kahulugan ng bahaghari at ng hari at reyna. At syempre sana kahit hindi Pride Month, umiral pa rin yung respeto at kumaga understanding sa LGBTQIA community. Like if di naman sila nakakabastos sa inyo, if di naman tinatapak ang pagkatao nyo, respect them as a person na lang din, kahit hindi yung pagkatao nila. Yun na lang naman hinihingi nila. At wala nang iba pa, di ba? Let's give it to the LGBTQIA community, especially yung Pride Month, kung ano man gawin nila, like, i-celebrate man nila ito in a colorful way or in a creative way. Let's give na natin sa nila. Diba? Perfect. Yes. Ayun. Talaga namang ibigay na natin. Siyempre, hindi din naman natin mapipilit ang lahat. Pero, yan, maraming salamat sa lahat ng nagpapakita, ng suporta, at na kakampi or mga alay ng LGBTQIA+ community dahil isa din kayo sa nagpapalakas ng community at ng loob ng mga taong miyembro nito. At syempre dyan na po nagtatapos ang episode na to. Ito ang show kung saan namang issues, stories at kaganapan ng kabataan na dapat natin pinag-uusapan. Ako inyong ka-Kay, Rainiel Sale. At ako naman inyong ka-Kay, Earl Sotoya, ito ang Yutox! Happy Pride! Happy Pride, everyone!